Last time po, ang napag-aralan natin ay ang verses 9 to 18, kung saan ating pong tinalakay kung paano ipinakita ni Apostol Pablo na ang buong sangkatauhan ay napapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang konteksto po natin sa passage na iyon ay pinapatunayan po ng apostol na walang advantage ang Hudyo over the Gentiles. At pinatunayan ito ng apostol sa pamamagitan ng pag-quote ng series of quotations galing sa Old Testament. At pinatunayan niya ang idea of universal sin. At sa araw po na ito, itutuloy natin ang ating pag-aaral dahil sabi ko po nung nakaraan ay ito po ay magiging two-part sermon. At ating pong malalaman naman ngayon na dahil ang kasalanan ay universal, ay ganun din naman ang guilt. So may dalawang problema ang tao. According kay Apostle Paul, universal corruption or universal sin, and the other one is universal guilt. And this universal guilt ay in-announce sa pamamagitan ng batas. Ito ay in-announce sa pamamagitan ng batas. So ngayong hapon po ay matututunan natin ano ba ang role ng batas para ang tao ay tuluyan ng mawalan ng pag-asa sa kanyang sarili. At nang sa gayon ay maibaling ng mga makasalanan ang kanilang hope doon sa gospel na ituturo sa atin sa mga susunod na chapters. And therefore, sila ay maligtas. So once again po, ang tema ng ating sermon ngayong hapon ay the end of self-hope prepares the way for the gospel. And for today, we will focus on how the law prepares man. How the law prepares man para siya ay tumingin doon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At meron po tayong dalawang bagay na titingnan. Una, our relation to the law. Yan yung una. At pangalawa, the effects of the law. Ulitin ko, our relation to the law. At pangalawa, the effects of the law. Ating pong basahin ang Romans chapter 3. Actually, ang ating passage po ngayon ay verses 19 to 20. So, dun po tayo mag-focus. Ating pong basahin. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. For by works of the law, no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin. Bago pa tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at humihiling kami, Panginoon, na i-prepare ninyo ang aming mga puso at kaluluwa, Panginoon, na makapakinig ng inyong mga salita. Panginoon, dalangin namin na ito po ay buksan ninyo, tanggapin namin ng buo ang aming mga maririnig na pangangaral, at ito po nawa ay magdulot sa amin ng higit na anticipation sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito po nawa ay magdulot, Panginoon, na kami ay dalhin ito, Panginoon, sa dulo ng aming mga pieces, sa dulo ng aming mga pag-asa, Lord. Mga self-hope na natitira pa sa aming mga sarili. Lord, nawa ang gospel ay maging brighter sa aming paningin. Ito ay mag-shine brighter, Panginoon. At ito po yung aming ito po ay magdulot na ito lamang yung aming makitang solusyon sa aming twofold problem, Panginoon, universal sin and universal guilt. Lord, ito po ay i-produce nyo sa amin, Panginoon. At sa mga hindi pa po mananampalataya, mga bisita, mga regular attendees, Lord, na hindi pa po nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa inyo. Lord, katukin niyo po ang kanilang mga puso. At kami pong mga mananampalataya, Panginoon, ay higit pa na pagpalain, Panginoon, as we know more about the law and the gospel. Lord, ito po ang aming dalangin. Samahan niyo po kami with your presence.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. So sa atin pong point number 1, sabi ko nga kanina, may dalawa tayong puntos. Our relation to the law. At pangalawa, the effects of the law. So doon muna tayo sa point number 1. What is man's relation to the law? Ano ang relasyon ng tao sa batas ng Diyos? Una, sa verse 19 po, nabasa natin, sabi ni Apostle Pablo, now we know that whatever the law, nagiging Australian yung accent ko. Now we know that whatever the law says. So ano yung law ano muna yung law na tinatawag dito or binabanggit ng Apostol Pablo? Ano ang tinutukoy niya dito? Kung maalala nyo, nagbanggit ang Apostol Pablo ng quotations mula sa verse 11 hanggang 18, proving that everyone is under the power of sin. Then, pagdating dito sa verse 19, yung mga quotations na yon ay binigyan ng label ng apostol at ang label niya is law. Yun ang kanyang label. Ngayon, kung nag-aaral po tayo sa theology or familiar tayo dito, may specific tayong passages na kung saan dinedesignate natin yung term na law. Okay? Dalawa yan. Una, yung Ten Commandments, yun yung tinatawag natin na Decalogue. Then, pangalawa, ito yung tinatawag natin na Torah or Pentateuch. Ito yung 5 books of Moses, that is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, 10 Commandments and the first 5 books of Moses, they are called the law. Ngayon, kung babalikan natin yung quotations from verses 11 to 18, walang kahit isa sa kanila ang galing doon sa 10 Commandments and the Torah. But Paul labeled them as the law. Bakit? And actually nga, if i-cross-reference natin yung mga quotations na yon, if you are using the ESV translation, you will find that those quotations are coming from the book of Psalms, Proverbs, and Isaiah. So, why did Paul label them as the law? Ano yung ibig niya sabihin ng law dito? The answer is, Paul was referring to the law as the whole Old Testament scriptures. At least in this passage, the term law is the whole Old Testament. So I hope that is clear. Kasi kung aalamin natin kung ano ba yung connection ng law sa ating mga tao, we must know ano ba yung law. And sumunod dito, nagbigay ng katangian si Apostol Pablo dito sa Old Testament. Sinabi dyan, now we know that whatever the law says, it speaks. Take note yung word na speaks. Para po sa Apostol Pablo, ang lumang tipan, ang kasulatan, ay nangungusap. Ito ay presently na nangungusap. Ito ay buhay. Ito ay nagsasalita. It is relevant sa time nila and it is relevant sa ating mga nasa 21st century. And it will be relevant in the future generation. Sa mga magiging anak natin, sa magiging apo. The Old Testament scripture will still speak to them. So yun yung katangian ng Old Testament scripture. So hindi ito patay na salita. Hindi ito isang bagay na ibabaon na natin sa limot dahil nasa New Testament era na tayo. Hindi yun ang tinuturo ni Apostol Pablo. Now, alam na natin kung ano yung tinutukoy ni Pablo dito na law, which is the whole Old Testament scripture. And we know that this scripture presently speaks. Presently speaks. Ngayon, ang tanong, kanino ngayon nangungusap itong batas na ito? Kanino nangungusap
ang Old Testament scriptures. In other words, ang pinag-uusapan natin dito ay yung batas. Sino-sino ang nasa ilalim ng jurisdiction ng batas? Yun yung question. Sino-sino ang accountable sa batas? Kanino relevant ang batas? So yun yung question natin. So, remember, ang context natin dito, pinapatunayan po ni Apostol Pablo sa mga Hudyo na sila ay walang advantage over the Gentiles. That every Jew na sinner ay haharap sa hatol ng Diyos. At wala nga silang advantage. I mean, sinabi ni Apostol Pablo na they have this advantage na sa kanila ibinigay yung oracles ng Lord, yung mga salita ng Diyos. At yet, sinabi ni Apostle Paul, you are still a sinner. Because even though you have this advantage, you have the circumcision, you have the covenant, and yet, di nyo tinake advantage yung advantage na meron kayo. If you are a mindful reader, mga kapatid, you will conclude, at least yun yung una nating may isip, no? Na yung Old Testament or yung law is applicable lamang sa mga Hudyo. Yun yung una nating may isip. Remember, yung mga Hudyo, sinabi ni Apostle Paul, they were hearers of the law, sabi niya sa chapter 2, verse 13. Then pangalawa, they are hearers of the law. So kumbaga, yung buong buhay nila bilang Hudyo ay umiikot doon sa batas. Yun yung kanilang, yun ang sentro ng kanilang buhay. So we might conclude na yung Old Testament scriptures ay para lamang sa mga Hudyo. But, mapapansin nyo dito sa ating verse 19 na iba ang pagkakagamit ni Apostle Paul. Sinabi niya dito, whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped. So that every mouth may be stopped. Sinabi ni Apostle Pablo na nagsasalita ang batas, but it affects every mouth. So ano ang implication nun, mga kapatid? Ang implication nun ay every person, whether Jew, whether Gentile, is under the jurisdiction of the law. So yun yung sagot natin. Sino ang napapailalim sa batas? Lahat. Lahat ng tao without exception. Later, malalaman po natin kung ano yung ginagawa ng batas sa mga napapailalim sa kanya. Pero ngayon, mag-focus tayo sa sinasabi dito ni Apostol Pablo, that the law is applied to all. So even Gentiles are liable sa Old Testament scripture. Remember kanina, yung isa sa question ni Pastor Joseph, if yung book ba ng Proverbs ay para sa ating mga Gentiles. Actually, yung word niya kanina ay para sa mga New Testament believers. But part na rin yun ng topic natin, the book of Proverbs ay para din sa ating mga Gentiles. And whatever the book says about us is applied to us. So yun lang yung gusto nating linawin. The Old Testament scripture is applied to all. Sinasabi ni Pablo na itong batas na ito ay isinasara ang bibig. Isinasara ang bibig ng sino man. Yung pagsasara ng bibig, according sa mga commentaries, it is a courtroom term na inaalis ng batas yung kanilang excuses. Wala, kumbaga pag ikaw ay nasasakdal, wala ka nang maibabalik na argument doon sa judge. Ganon ang gamit dun sa salita na to. In other words, the law makes everyone accountable. The law
makes everyone without exception guilty before God. Yon ang ginagawa ng batas. So the Old Testament scripture concerns the whole world. I hope malinaw yan. Ngayon, may another question tayo. Okay, brother, bakit? How come na ang Gentiles ay included? Kasi yung Old Testament scriptures, alam natin, ibinigay yan sa mga Hudyo. Di ba? Pero bakit sa judgment kasama din yung Gentiles? Di ba kayo nagtataka doon? Di ba, may isip mo na hindi ako liable sa Old Testament law dahil buong buhay ko ay hindi naman ako under doon. Hindi ko naman alam yan. So bakit ako kasama sa judgment according sa law? May dalawang posisyon na commonly na ina-explain. Una, ang explanation nila, yung Hudyo daw, they are the greater people. Ngayon, yung tayong mga Gentile, we are considered the lesser people. So sabi nila, if yung greater people ay pumalya doon sa batas ng Diyos, how much more pa daw yung mga lesser people na tayo? To be honest, hindi ako masyadong convinced doon sa explanation na yun. But I'm leaning more doon sa isang alternative. Ito yung isang alternative na yun. Ina-explain doon na even though na yung mga Gentiles ay hindi binigyan ng written law, gaya ng mga Hudyo, they are nevertheless part nung sphere nung batas. Bakit? God is the creator of all, whether Jew and Gentile, and the law comes from God. So therefore, both Gentile and the Jew are under the condemnation of the law. Because lahat ng tao, whether Gentile or Jew, ay nilikha ng Diyos. At ang batas ay galing sa Diyos. Therefore, lahat, ang buong batas ay may claim sa lahat ng tao. And I believe that is the more reasonable explanation sa atin. Actually, hindi naman in-explain ni Apostle Paul dito. Bakit ganun yung wording niya? Na yung Old Testament scripture na para sa Hudyo ay ginamit niya to condemn the Gentiles. Hindi niya in-explain yon. But yun ang tinuturo sa atin, whether he explained it or not. That Gentiles are included sa judgment ng Old Testament law. So, with all this mga kapatid, anong katotohanan ngayon yung makukuha natin dito? Anong katotohanan ang makukuha natin dito sa verse 19? It is the truth that all believers without exception, all unbelievers without exception are under the present jurisdiction and claims of the law. Ulitin ko. All unbelievers without exception are under the present jurisdiction and claims of the law. Lahat ng hindi mananampalataya, lahat ng outside sa kay Kristo ay itinuturing na napapailalim sa jurisdiction ng batas. Sabi ko nga kanina, ang batas ay hindi yan luma. No, hindi siya parang love letter ng ex mo na dahil hindi na kayo, itatapon mo na, susunugin mo na. Hindi yung ganon. Or kung naka-receive ba kayo ng love letter before, yung judgment ng Old Testament scripture is binding for everyone who is outside of Christ. So if you are outside of Christ right now, ito yung need mong malaman. That the Old Testament scripture has authority over you. Yung jurisdiction niya, yung authority, lahat ng hatol, lahat ng claims ay applied sa mga hindi mananampalataya. So I hope that is clear, brethren. So, if you are not in Christ right now, ano ang masasabi ko para sa inyo?
If ikaw ay wala pa kay Kristo, do not disregard the Old Testament. Yun yung unang masasabi natin. Do not disregard the Old Testament. Do not think, wag mong isipin na ang lumang tipan ay walang claims over you, na wala kang pananagutan sa lumang tipan. Muslims are under the jurisdiction of the Old Testament law. Buddhists and other kind of Asian false religions are not outside the laws of the Old Testament. Even non-religious people, skeptics, atheists, they are they are not beyond the sphere of the law. So whatever judgment na sinasabi ng batas laban sa kanila, kailangang paniwalaan nila yun. Binding yon sa kanila. So as a sinner, that is your relation sa batas. You are under its claims. You are under its judgment and jurisdiction. That's for unbelievers. But on a more positive note, mga kaibigan, dito rin sa Old Testament, dito mo rin makikita Dito mo makikita yung ipinangakong tagapagligtas. Dito mo makikita yung ipinangakong tagapagligtas. Dito mo madidiskubre na may ipinangakong ebanghelyo na may isang tagapagligtas na ililigtas lahat ng mga taong kagaya mo na ang kaya lang gawin ay baliin ang batas. Yun yung pinapangako sa Old Testament. Tutuparin niya yung buong batas para ikaw ay iligtas. At yung kanyang katuwiran ay ililipat sa iyo na bumabalik ng batas. Kung ikaw ay mananampalataya dito sa tagapagligtas na ito, na ang pangalan ay ang Panginoong Jesucristo. That is the gospel for you. The law binds you, but also the same law promises that there is a Savior that can save you. Sinabi ni Jesus sa atin sa John 5:39, sabi niya, you study the scriptures because you think that in them you have eternal life. Yet these are the very scriptures that testify about me. Yung Old Testament scriptures, sila ang nagtitestify kay Christ. Yun yung sabi niya. Kaya kaibigan, na nasa labas pa ni Kristo, ng paghahari niya, ang tagapagligtas na ito ay na tinutukoy dito sa Old Testament ay inaanyayahan ka. Christ is inviting you to believe. Christ is inviting you to believe. Na ibaling mo yung paningin mo sa Kanya. Yes, the law screams at you that you are a failure, that you already broke the law. Wala ka na magagawa dyan sa status mo na yan. But this same law points you doon sa tagapagligtas. And it will be a great peril sa iyong kaluluwa kung ito ay yung tatanggihan. Kung ito ay i-disregard mo. So inaanyayahan ka ng Panginoon, kaibigan, inaanyayahan ka ng church to really believe the gospel. Believe Christ. Now, how about the believers? Siyempre, after ng unbelievers, i-address natin yung believers. As I said, ang hatol ng Old Testament is para sa unbelievers. Okay? Ngayon, how about the Christians? Of course, the Christians ay hindi na liable sa demands, sa punishment ng law. Dapat clear sa atin yan. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. But it doesn't mean that believers are to neglect the law or to neglect the Old Testament. Bakit ko nasabi yun? Kasi siguro unconsciously sa atin, we consider ourselves as New Testament only Christians. Hindi nyo na mapapasin yun? Yung inaaral lang natin is yung New Testament. Sa ating mga Bible reading, ang inaaral lang natin ang binabasa lang natin ay New Testament.
But pagdating doon sa Old Testament, ako guilty rin ako dito. Hindi ko alam yung the rest of the books, yung mga papunta na doon sa Matthew. Hindi ko alam. Kaya pag may nag-lead tapos sabi, okay, buksan nyo ang inyong mga Biblia sa Obadiah, saan yun? So, hindi ko alam. Tapos natapos na siya magbasa, hinahanap ko pa rin yung book. That shows that most of us are ignorant of the Old Testament. Pero sinabi ni Apostle Paul dito sa 2 Timothy 3:16, sabi niya, kung naalala nyo, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, reproof, correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ngayon, sa time na to, yung New Testament scripture kasi, dinedevelop pa lang. Hindi pa tapos yung canon. Okay? So, anong scripture yung tinutukoy kaya ni Apostle Pablo dito sa 2 Timothy 3:16? This is the Old Testament scripture. This is none other than the Old Testament. So, if we will clarify, mga kapatid, the Old Testament is profitable for teaching, reproof, correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ulitin ko, the Old Testament equips us for every good work. I hope that is clear. Sana magkaroon nyo ng motivation sa atin na ituloy na yung yearly Bible plan na nasa Genesis pa lang tayo. At natatakot tayo dumaan dun sa Numbers, Leviticus, etc. No. Actually, kung babasahin niyo yung Old Testament, lahat, yung mga exhortations sa New, mapapansin nyo, nagaling pala siya doon sa Old. So yun yung turo sa atin. Meron kasi tayong parang duality pagdating sa Scripture. Yung New lang yung aking papakinggan, then pagdating sa Old Testament, no, that's old. Hindi na, modern ako eh. Hindi ko na babasahin yung Old Testament, but no, that is wrong. Actually, believers, our relation to the Old Testament law is that it now serves, para sa atin it now serves not as a means of justification. Hindi tayo magja-justify sa law, but as the forever norm or rule or principle that defines the way of righteousness. In other words, the Old Testament moral law. The Old Testament moral law is the rule of life for the New Covenant people. That is our relation sa batas. It is a rule of life. Now, sinabi ko kanina, moral law. Because if you are familiar, meron tayong 3 divisions of the law. Moral, ceremonial, and civil law sa Old Testament. Abrogated na yung dalawa, yung ceremonial and civil, because they are given only to prepare for Christ. Ang natitira is yung moral law. Unang-una na dyan, yung 10 Commandments. So that is still binding sa atin mga kapatid. The moral law of the Old Testament is still binding sa mga New Covenant people. So therefore, believers, ito yung gusto kong maging application natin. Do not neglect the Old Testament. Do not neglect the Old Testament. Read it, understand the Old Testament, learn from it. Kasi sabi ni Aidan Wilson Tozer or A.W. Tozer, sabi niya, nothing less than a whole Bible can make a whole Christian. Ulitin ko. Nothing less than a whole Bible can make a whole Christian. So I hope that makes us excited na basahin ulit yung Old Testament scriptures. I hope mag-start tayo. Marami tayong nami-miss out. Marami tayong concepts from the new na nami-miss out dahil hindi tayo familiar doon sa Old Testament.
And sa attitude natin na yon, as if we are saying sa Lord na hindi mo ito salita, ang salita mo lang ay sa inyo. And also, we are saying that I will decide what the Word of God is by disregarding dito yung Old Testament scriptures. So that's our application, believers. Do not neglect the Old Testament scriptures. And now that we know that man's relation to the law, we will now proceed doon sa ating point number 2. The effects of the law. Sa una, nalaman natin that every flesh, every unbeliever is under the jurisdiction of the law. And the believers must treat the Old Testament scriptures as a rule of life. Now, we will proceed with what the law does to those who are under its jurisdiction. Ano ba yung ginagawa ng batas doon sa mga napapailalim sa kanya? Una-una, dito sa verse 19, basahin po ulit natin. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and the whole world may be held accountable to God. The law speaks so that every mouth may stop, and as a result, that everyone should be guilty. Ito ang unang ginagawa ng batas na i-announce na ang lahat ng tao ay guilty sa paningin ng Diyos. And therefore, isara ang kanilang bibig. Alisin yung lahat ng kanilang excuses. The law announces universal guilt and removes all excuses. Yan ang ginagawa sa atin ng batas. Pero bakit ito lang yung kayang gawin ng batas? Bakit ito lang? Bakit yung negative effect lang yung kayang gawin sa atin ng Old Testament scripture? Sinundan ni Apostle Paul yung kanyang thought. Sabi niya sa verse 20, "For by works of the law, no human being will be justified in His sight." Bakit everyone will be guilty? Bakit everyone is guilty sa law? Kasi by works of the law, sa pagsunod sa batas, wala daw aariing matuwid. Kung napapansin nyo, hindi ba nag-jump si Apostle Paul doon? Sinabi niya na walang magagawa ang batas kundi ideklara ka lang na guilty. Yun lang yung ginagawa ng batas sa'yo. Well, bakit? Bakit hindi kaya mag-justify ng batas? May defect ba sa batas? May pagkakamali ba sa law ng Diyos? Bakit hindi ito kayang mag-justify ng mga makasalanan? Paano yun, kapatid? Sinabi sa Romans 7, the law is good and the law is spiritual. At sinabi rin ni Apostle Paul na ideally, ang mga gumagawa ng batas ay aariing matuwid ng Diyos. So, may contradiction ba dito, Paul? Sinabi mo, walang human being na ma-justify sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Pero sinabi mo dito sa chapter 2 na kung ang tao ay gumagawa naman perfectly, granted, ay ma-justify siya. So, is there a contradiction dito sa statements ni Apostle Paul? Actually, no. It would be helpful sa atin if i-clarify natin Madalas kasi sa atin, ini-interpret natin yung verse 20 as an issue of legalism. That these people, kaya hindi sila na-justify kasi they are using the law para sila ay maligtas. Yan yung common interpretation. But that's not the real issue dito sa verse natin. The issue why works cannot justify human being ay hindi dahil sa law. But rather, the real reason is that nobody does the law. Yun yung tinuturo ni Apostle Pablo since chapter 1. Lawlessness is the issue, not legalism. The law is not the problem. Rather, the problem is that
man is disobedient. He is lawless. So yun yung sagot. Bakit hindi kaya mag-justify ng batas? Dahil walang sumusunod sa batas. Yun yung argument ni Apostle Paul. Romans chapter 1, ang unang inatake ni Apostle Pablo ay yung mga Gentiles that they will be judged because they are disobedient sa Lord. Then ito namang mga Jew sa chapter 2, sila din naman yung inatake ni Apostle Paul that even though they have all these advantages, all these oracles, all these covenant, circumcision, they are still disobedient. So, sila ay condemned. That is the point of Paul since chapter 1, that no one does good. No one is righteous because no one does the law. I repeat, lawlessness is the issue here. Mga kapatid, linawin lang natin. Of course, Paul doesn't deny that ideally, kung perfectly naman talaga mag-obey ang tao, ma-justify siya. Chapter 2, verse 13, yun yung tinuturo. But in reality, kung titingin tayo sa paligid natin, if we will look at ourselves as well, in reality, no one qualifies dito sa principle na ito. Walang nagka-qualify dito. Because all men have already broken the law at namumuhay na as if walang law. Yun yung problem. That is the issue. Then, nalaman natin, ina-announce ng law na guilty lahat. Ano ba ang isang ginagawa ng batas? Ang ginagawa lang niya, ito yung dito tayo sa last part ng verse 20, sabi dito, since through the law comes knowledge of sin. Nire-reveal ng law yung knowledge of sin. Sabi ito ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 7, sabi niya, if it had not been for the law, I would not have known sin, for I would not have known what is to covet if the law had not said, you shall not covet. Sinabi ng batas, you shall not covet. So, if you commit covetousness, yun ba yung term? Covetousness, that is sin. So, through the law, nalaman ni Paul yung mga kasalanan niya. Kanina binanggit sa atin sa reading of the scripture, yung sa Matthew, that yung two summaries of the law, yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love the neighbor as yourself. If i-base mo doon yung self-assessment na gagawin mo, ano ang mga kasalanan na may isip mo? The law reveals yung mga kasalanan. So dito po papasok yung sinasabi natin na ang batas ay parang salamin. No? Kaya napapalibutan tayo ng salamin. Ang salamin, di ba? Ginagamit mo yung salamin para makita mo kung ano yung nakalagay sa mukha mo. Di ba? Kung may dumi ka ba, or kung pogi ka pa din, kung maganda ka pa din, para makita mo kung ano yung mga wala naman dyan nung una. Yun yung ginagawa ng salamin. Pero, ang batas, gaya ng literal na salamin, it cannot help you to be free. Kapakita lang sa'yo kung ano yung mali sa mukha mo. Ikaw ang maghuhugas ng mukha mo. Ikaw ang maghihilamos. Kung may naghihilamos ba dito sa atin. Pero naman, siguro, it is limited na ipakita yung kasalanan natin. But it is incapable of justifying us. So ano, mga kapatid, ano ang punto sa atin ni Pablo dito? Ano ang katotohanan na maririnig natin dito? Ito ay yung katotohanan that the law provides the sentence but does not aid man's acquittal. Ulitin ko, the law provides the sentence but does not aid man's acquittal.
Ang batas, ini-escort lang tayo papunta sa courtroom. Ang batas, ini-escort tayo doon sa prison cell. Pero hindi tayo ini-escort ng batas sa kalayaan. Ang batas, pinapatahimik niya yung bibig ng defendant. Pero ang batas, it never defends the defendant. Yun yung batas. The law is the prosecutor, but the law is never the defense attorney. Yun ang ginagawa ng batas sa atin. So, therefore, if you are not in Christ right now, ito ang application ko sa iyo. You must not regard the Old Testament law, yet, at the same time, huwag mong ilalagay yung hope mo doon sa Old Testament law. Do not neglect it, do not reject, but do not hope in the works of the law. You must abandon, kung naiisip mo man ngayon na sumunod sa batas para ikaw ay tanggapin ni Kristo. Abandon the thought. Hindi yan ang makakapagligtas sa'yo. And as a human being, we have this tendency kasi to balance the scale, di ba? Siguro, example, hindi ako nakapanalangin ng 3 days straight. So, mananalangin ako ng 2 hours this Saturday. So, may pagbabalanse na nangyayari. Naging suplada ako buong linggo. Siguro magpapakabait naman ako bukas. Mga ganun. So, may ganun tayong tendency. Binabalance natin. Remember, nung nagkasala si Eva at si Adan, ang ginawa ng Diyos, they were banished doon sa garden. At para ma-prevent ang sino man na bumalik doon sa garden, ano ang ginawa ng Diyos? Naglagay ang Diyos ng bantay. Ano yung 2 bantay na yun? Isang cherubim at isang flaming sword. So everyone na magtatangkang pumasok ulit, na bumalik doon sa garden, mayroong huge obstacle. May hindrance na sa kanila. At sumisigaw sa kanila, "Thou shall not pass." Ganun ang batas eh. You have already broken the law. Ngayon ang batas ay sinasabi, hindi ka na ulit makakadaan dito. Block na ang path, ang daan sa pamamagitan ng batas. At gaya ng salamin, mga kapatid, gaya ng salamin, kapag nabasag mo na yan, hindi mo na yan maibabalik. At least, hindi mo na yan maibabalik in its original na form. Ganun ang batas. Ganun mo nasira or nalabag ang batas. It cannot be restored. Hindi mo na maibabalik ang dati. Kung sa ex mo, pwede ka pang magmakaawa ng ganyan. No, hindi. Sa batas, hindi. So, sa mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, stop hoping to be acquitted through the works of the law. Yan yung una naming exhortation sa'yo. Stop hoping na ma-acquit ka through the works of the law. Yes, you must do good. Actually, nung chineran ko yung lola ko before siya mamatay, nung binabanggit ko itong verses na ito, ang sabi niya, so hindi na pala ako gagawa ng mabuti. Kasi hindi naman ako maliligtas through my works. No, you are still, the law still binds you to do good because that is the law. But it doesn't mean na maliligtas ka dyan sa kabutihan na ginagawa mo. That is a fruitless and useless endeavor. Now, okay, what if magsimula akong, okay, sige, gagalingan ko pa. Magpapabibo na ako sa Panginoon ngayon. Anong magagawa nun? Wala. Because it will not erase your past disobedience. Yung present obedience mo will not erase the past guilt. At kahit pa makasunod ka sa isang batas, how about the rest of the law? Sinasabi sa atin, lumabag ka lamang sa isang batas, ay paglabag na sa buong kautusan.
At yung pagsunod mo ngayon, it doesn't guarantee. It doesn't make you safe doon sa future commission mo ng sin. You're not sure. You're not safe from being tempted. Di ba? At baka nakakalimutan mo, kaibigan, yung last preaching natin Sunday, that you are under the power of sin. So you want to obey the law, but the sin hinders you. You want, gagamitin ko yung words ni Paul sa Romans 7, you want to do good, but you will find that the law prevents you to do good. Ganon ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. If that is the case, kaibigan, ano ang kailangan mong gawin kung wala ka pa sa Panginoong Jesucristo? Baka meron tayong mga students dito that are attending Sunday by Sunday, hearing the Word of God, hearing the Gospel, but still are outside of Christ. Ano ang kailangan mong gawin? Ang kailangan mo is yung isang solusyon that will deal with your past, present, and future guilt. If the law says you are guilty, you need a solution that will deal with your past, present, and future guilt. At ang solusyon na yan ay ang Panginoong Jesucristo. Pinapangako sa iyo, kaibigan, sa Romans 8:1, there is now therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. It doesn't say less condemnation, but it says no condemnation at all. John 3:17-18, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him is not condemned. The law says you are condemned. But if you will believe Christ, your condemnation will be erased. Yun yung pinapangako sa iyo, kaibigan. At yung mga maniniwala kay Kristo, sabi sa John 5:24, He does not come into judgment, but has passed from death to life. Believing Christ Jesus Himself, is the God-given way for you to escape judgment. Yan ang ebanghelyo, kaibigan. Therefore, ang pag-asa mo hindi yung batas, hindi yung nababasa mo sa Old Testament law. Ang kailangan mo, manampalataya doon sa tagapagligtas na tinuturo ng Old Testament, which is si Christ. Kaya manampalataya ka sa Panginoon. Ang guilt mo, kaibigan, parang dugo yan eh. Parang dugo dun sa damit mong maputi. Imagine, puro dugo yung aking polo, tapos hindi siya maalis-alis. Kahit anong kusot ko, kahit anong detergent ko, hindi siya mabura-bura. Ganun ang guilt. Hindi mo maalis ang guilt. Pero ito ang pinapangako ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Isaiah chapter 1, verse 18, Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be like wool. Yung mantsa, mapulang mantsa na hindi mo maalis-alis. If you will believe Christ, you will be white as snow. Christ will remove the stains of your guilt. Christ will remove the stains of your guilt. Yan yung pinapangako sa iyo, kaibigan, sa Ebanghelyo. Now, for us believers, kung nais natin na marinig ng tao ang Ebanghelyo, ang magandang balita ng Ebanghelyo, kailangan muna nilang marinig yung bad news. Kailangan muna nilang marinig ang masamang balita galing doon sa batas. Most often, we go straight to the gospel, to the good news, without them knowing what is the bad news. Bakit ko kailangan ng gamot? Ano ba yung sakit ko? They must first know ano ba yung sakit nila. And kung
kung nag-evangelize tayo and sila man ay hindi naniniwala sa authority ng Old Testament sa kanila, do not let them convince you to drop your weapon. Yun yung sabi ni Vaudi Baucam. I don't believe dun sa scripture mo. Bitawan mo yan. No. Ang Old Testament law ay ang God-given instrument ng church to convince sinners of his legal condition. Tandaan niyo yan. The Old Testament is the God-given instrument to convict sinners at para makita nila ang Savior. Yan ang principle na tinuturo sa atin. We are not to convince the world of its sin through rhetoric, persuasive arguments. Di natin ginagamit yun. At ang ginagamit natin, nananahan tayo sa abiding words of God sa Old Testament Scripture. Doon tayo magtiwala. They don't believe the Old Testament Scripture, so be it. Preach the law. Preach the Old Testament law. Show them their sin through the law. Yan ang paraan ng Diyos to convict sinners. Therefore, brethren, in order for us to preach the gospel, we must first preach the law. In order for us to preach the gospel, we must first preach the law. So yan yung ating application as a church. Now, as we conclude, conclusion na tayo. We learned since part 1 na mayroong twofold problem ang tao. Universal sin and universal guilt. Kung bakit siya hopeless laban doon sa judgment ng Panginoon. Ang tao ay napapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang buhay. Yung pangalawa, siya ay napapailalim sa condemnation ng batas. Yung isang problem niya, human nature problem. Yung another problem niya is a courtroom problem. Yung isang problem niya is yung nasa loob. Yung isang problem niya ay nasa labas. Therefore, ano ang solusyon sa dalawang problema na yun, mga kapatid? Ang solusyon dyan ay ang gospel. Alam natin yung batas natin dito sa mundo ay pwede namang, yung mga nagkasala, pwede namang ma-acquit, pwedeng ma-pardon, pwedeng makalaya mula doon sa demands ng law. Pero madalas, kung nanonood kayo ng news, yung mga nakakalaya na yon ay may naririnig tayo na bumabalik din ulit. Bumabalik din ulit sa kulungan, nahatulan din ulit. Kasi umuulit lang sila doon sa parehong offenses na nagawa nila. Why is that? Because the law cannot change the human heart. Hindi kayang baguhin ng batas ang puso ng isang tao. Inilalatag lang ng batas yung verdict niya doon sa tao, pero wala itong kapangyarihan to transform man's heart. But this is the good news, mga kapatid. The gospel of our Lord deals with both. It deals with our legal condition. It pardons us. It makes us legally righteous in the sight of God. And at the same time, it doesn't leave us sa ating sinful condition. The gospel transforms godless men into godly ones. The gospel transforms useless men into useful ones. The gospel is not satisfied with making us sinners legally righteous, but it goes beyond to make saved sinners righteous both in heart and in practice. Yun ang ginagawa sa atin ng Ebanghelyo. It deals with our legal problem and it deals with our heart problems. That is the gospel. So, are you an unbeliever ngayon? Nalalaman mo that you are guilty? The gospel says to you
that Christ will remove your condemnation? Are you an unbeliever contemplating whether you will believe Christ now? Baka ilang linggo ka nang uma-attend and ngayon napapaisip ka na, should I believe Christ ngayon na? Manampalataya na ba ako? And yet you are worrying na, no, baka pag nanampalataya ako, I'm not really sure kung magbabago ba ako. Adik ako sa ganito. I'm not really sure if pag nanampalataya ako, mababago yung puso ko. Or mananatili akong adik pa din. Baka yun yung worry mo. Kaya hindi ka tuluyang makapanampalataya sa Panginoong Hesus. No, the gospel promises, Romans chapter 6, we will tackle that there will be a heart transformation sa lahat ng mga anak kay Kristo. You worry about your legal problem and your heart problem, don't worry. The gospel has blessings in store for you. Now, believers, are you still struggling with sin? You are still struggling with guilt and assurance. Are you still doubting whether you are really saved or not? The gospel reminds you that the atonement of Christ cleared the law's demands against you. The gospel says Christ already cleared your record. Or are you tired? Because you're still struggling with the same sin over and over. Paulit-ulit na lang ba yung problema mo sa kasalanan? You repented of it, then next day, nagawa mo na naman. Paulit-ulit na lang, wala nang pagbabago. No, brethren, the gospel teaches you that Christ was crucified for you so that you are no longer enslaved to sin. That is the promise of the gospel. That is the benefit of the gospel. Therefore, whether you are now a believer or an unbeliever, the gospel has blessings in store for all of us. The gospel has blessings in store for all of us. At yung mga blessings na yan, mga kapatid, yan yung aaralin natin sa mga susunod na sermon. And I hope this will make you naalisin yung paningin mo sa sarili mo and to look forward doon sa gospel. I hope it will make you anticipate doon sa gospel na matututunan natin. So, let us pray. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa aming pong napakinggan ngayong hapon. Lord, we learned that we are under sin and we are still being attacked. We are being tempted, Panginoon. May mga indwelling sin pa kami. We also learned about universal guilt, that unbelievers are under the jurisdiction and judgment of the law. Lord, kailangan namin that the gospel solves this twofold problem, Panginoon. Lord, ito po nawa ay magdulot sa amin ng higit na appreciation and anticipation, Panginoon, sa Ebanghelyo. This gospel is not just a message, but it is your power to save lost sinners. Lord, ito po nawa ay bulay-bulayan namin, Panginoon. Ito po nawa ay balik-balikan namin, Panginoon, to remind us of your blessings. And sa mga hindi pa po mananampalataya, ito po nawa ay patuloy ninyo na ipaalala sa kanila, Panginoon, that they are hopeless in the law, but there is hope in Christ Jesus. Lord, kami po ay gabayan ninyo with your Holy Spirit. Itong mga katotohanan na ito ay hindi namin makalimutan, Panginoon. Bagkus ito po ay magbunga. Ito po ay magdulot sa amin ng mga pagbabago, Panginoon.
Dadalangin namin, Panginoon, yung mga natitira activities namin this afternoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen.